tikman na natin. Ito na. Ito na. Tanggalin sa... Oh my God. Sarap. Ang sarap niya. Dipistik! Ay, ano? Stick. Dipistik. Correct. Diba? Ito, si Samaral. Ito ang Samaral to. Oo. Ano yan sa'yo? Ito naman, buluhan, tsaka sa Lacosta. At meron ding special sweet and sour sauce at bagoong Bagoong. dito sa Totoo. Isla Verde. Kaya, Mm. let's go! Dig in, besties! Yes! Nakakagutom. Feel the breeze. What a time to be alive. Because summer... Is forever! Dito naman tayo. Teka lang, bawal ang tatlo, di ba? Hindi. Ay! Tatlo? Sino siya? Ay, ba't naki-apat tayo? Ay! Ano ka ba? Si Miss Jella yan. Isa yan sa mga... Jella! Isa siya sa mga... Jella, Jella nga, diba? Isa siya sa mga tagapangalaga dito sa Isla Verde. Inimbitahan ko kasi siya para mas marami tayong malaman tungkol sa Isla Verde. wala sinabi. Ito na, kaya nandito na siya ngayon. Saya. Siya rin yung magtuturo sa atin mag-dive. Ay, siya! Lahat na lang talaga. Kaya tara na, alam mo, mag-picture muna tayo. picture ni Jella. Selfie. Perfect. Ayan! Saya! Jella, naganda kami ng lugar doon para sa atin, para sa ating pag-uusap. Tara! Okay, Tara na, Miss Jella. Game. Sama kasama yung Miss Jella. Ito na, tsekahin na natin si Jella Petines. Hi, Ate Jella. Yes, ang managing director ng Reef Nomad, isang diver at environmentalist. Hello, Jella. Hi, guys. So, ayun na nga. Gusto lang naman naming malaman, paano ba nagsimula yung journey mo sa pagiging mandirigma ng karagatan? Wow. Big word, mandirigma. Yes, so diver ako initially. Tapos nakita ko ang daming destruction sa ating mga reefs, ang daming basura. Kaya ayun, nag-start ako mag-turo ng skin diving sa Reef Nomads. Tapos nagturo din kami dito sa Isla Verde ng mga locals, mga mangingisda, maging reef guides. So, So, kailan ka nag-start na mag-dive? 2011. So, 10 years. Tagal na rin. Tagal. 10 years na. Tapos yung Reef Nomad, ano ba to? At ano yung goal nito? Reef Nomads, we aim to make people aware of marine conservation. So yung mga typical na mga city dwellers sa mga Manila, tinuturuan namin mag-diving. Tapos napapamahal sila sa dagat kasi nakikita nila ang ganda-ganda talaga. Oo, di ba? Ikaw, baka may gusto kang itanong. Gusto ko matuto mag-dive. Actually, wait, nakapag-dive na ba kayo before? Hindi Hindi pa. Ito nga yung gusto ko. Ako din, first time namin lahat, Jella. Kinakabahan na nga ako. Kasi ako na lumangoy. Ako din. Ayun, so yung goal namin is turuan kayo maging comfortable. So we're open to non-swimmers. Ay, bongga. Yes, so tuturuan namin kayo kung paano gumamit ng fins. So mamaya matututo tayo na lumangoy with our fins. Tapos as soon as matutunan natin yon, tatry natin sumisid in one breath. Wait! One breath. So wala tong oxygen o kahit ano. Buti na lang palagi akong panara ng happy birthday. Magkaiba yun. Iba ba yun? Bestie! Hindi pala yun. Iba yun. Actual lang yun. Kasi palagi akong 18. Kaya, teka lang, Jella, no? Siyempre, ang pinag-uusapan natin, environment, gano'n. Ano yung greatest threat ngayon sa environment natin? Ang greatest threat ngayon is, aside from climate change na nagbe-bleach ng ating mga corals, ay ang marine pollution. So, ang basura. Which is, we found out na habang kami ay nagpupulot ng mga basura, meron din kami napupulot ng mga bubog na magaganda na tinatawag natin na sea glass. Seaglass! Alam ko ang seaglass. O ano? Kasi syempre yung seaglass, parang siya rin yung ni-recycle ng Mother Nature. Parang Kasi ang seaglass kasi, sabihin ko lang sa inyo para Okay, malaman nyo. sige. Sabihin mo kung tama ito, Miss Jella, kasi parang stock knowledge ko lang naman to. Diba? Ano yun? Diba, ang seaglass kasi parang gawa to sa basyo ng bote at bitak ng glass, di ba? Tapos syempre pag napunta siya sa dagat, di ba, yung processing ng weather sa mga alon ng dagat, kumikinis siya.
Ay, parang yung fest mo, makinis. Tawa ka dyan. At syempre pag kumini siya, nagkakaroon siya ng finish na frosted finish. Ang galing. Siya, may grabe yung search. Pero actually, ako naman, di naman ako nabibigla doon. Tsaka, knowledgeable naman talaga. Thank you Salamat you sa for pag-share. Tama, di ba? Tama. Pero, Jella, bakit dito sa Isla Verde? What made you fall in love in this place? This is what we call the center of marine biodiversity in the world. Ibig sabihin, dito natatagpuan ang pinakamaraming klase ng corals at isda sa buong planeta. Totoo ba yan? Yes, Verde Island Passage. Diba nasabi na rin ni Miss Jella na yung goal ng Reef Nomad ay panatiliing healthy ang karagatan, di ba? So sana makatulong tayo in our own little ways kahit practice natin yung zero waste lifestyle kung kaya natin o kung hindi naman gumamit na lang tayo ng mga eco-friendly products. Pero kung di talaga may iwasan gumamit ng mga bote, bakal o kung ano-ano pa, siguro dapat i-practice na lang din natin yung reuse, reduce, and recycle and upcycle, di ba? Para mapakinabangan din ulit siya. Oh, galing mo doon. Oo naman, Galing mo. Parang tinalo mo yung stock knowledge ko dyan. Uy, nakaka-excite Yung Maraming pagdadala. salamat. Maraming salamat for sharing your knowledge. Uy, pero dito meron tayong mga, yung tulad ng sinabi ni Miss Jella. Miss Jella na naman. Ni Jella na mga. Ayan, yung sinasabi mo kanina. Ito yung sinabi ko. O, di ba parang frosted yung finish niya? Actually, ang dami mong pwedeng magawa dito, di ba? Marami. Pwede natin gawin... Pendant. Pendant. Pwedeng necklace, bracelet. Ring. Well, pwede yes. Pwede rin. Pwede ring ring. Yung bato ng ring. Oh, mahilig ako sa ganyan yung mga Yung bato-bato. maliit. Yan. Pero parang, butones na to. Butones na Parang... Uy, ito marami na tayong siglas dito, pero mamaya mamumulot pa tayo ng maraming siglas. Gusto ko yung ako mismo makakita siya sa daan. Totoo, tas Parang keep gusto ko natin, siya di ba? ipa-bless, di ba? Parang swerte, yung mga ganun. Hindi. Ibang stones yun. Ay, iba ba yun? Iba yun. Ano So, yun? gawin na lang First natin episode. remembrance dito sa Isla Gusto ko to. Verde. Isa sa mga goal namin, makagawa ng accessories made of sea glass. Na mamumulot na tayo ng mga siglas. Yes. O, hanap-hanap True. Kung may nakita kayong red, ako kunin nyo yun. Kasi yun mahirap daw- na makahanap. Yun ba yun? Pinakamahirap ata. Ito, oo, yan. Oo. Ay, totoo. Ito. Ayan. Parang nakakalasing tong siglas. Ang dami pala. Actually, ang dami mo palang makikita. Ayun, oh. Actually dati, parang ano lang siya. Kala ko parang nandyan lang sa Buhangin, di ba? Yun pala siglas, parang tawag. May tawag pala dun. Ito maliit, ang cute. Ay, hindi pa. Akala ko maliit na siglas. Dahon mo. Ito oh. Eh kapag meron na rin tayo mga nakuhang plastic, ikunin na rin natin Yeah. para Para itapon na rin matapon. natin, di ba? Kailangan mahalin natin ang ating mga kalikasan. Ang ganda. May laman oh. Ganda na to. Marami na ba kayo nakuha? Ako madami-dami. Ay, ako din. Madami na rin. Oh. Meron kayong kakaibang kulay na nakuha? Ako parang ito lang siya. Parang White lang, tsaka green White, eh. green, tsaka Brown. O, okay na yan. Marami na yan. Marami na tayong magagawa dyan. Bumalik tayo kay Miss Jella. go. Tara, let's go. Let's go, let's go. Na. Excited na ako mo. Yan! Ito na yung mga nakuha natin. Dami rin namin nakuha, Jella. Tsaka ang sarap mamulot, no? Totoo. Ano yung favorite part mo dun sa pagpulot natin? Tsaka ano yung favorite mong napulot? Ito yung favorite ko kasi napakadami ko napulot nito. Sige. Ang favorite kinadapak. Totoo. Asumsum siya. Oo, kasi pinatid mo ako. Oo. Diba? Tapos ang dahil mo na kayang buhangin. Eme. Okay, going back. Going back. So ito, anong magagawa natin dito ngayon? Jella, ito nag-prepare kami ng mga pwede nating gamitin. Paano ba? Ano bang paano natin gagawin ito? Okay, so usually hinuhugasan muna natin para makintab. Pero for the sake of it, try lang natin. So try natin gumawa ng necklace. Sige, bukas tayo ng chain. Necklace. Ayan. So, usually dinidrill natin siya. Ito yung mga Tapos i-wire wrap. Tapos ilulusot lang natin sa chain.
Ayan. So, try natin. Oh, wait lang. Ako sure ako beer to. Ate, na-curious lang po ako. Paano po butasan ito? Yung drill. Drill. Try mo yung ganun. Tawa si Jella. Uy, ang ganda niya! Ang ganda naman ito. Kayo ba, Miss Jella, nagbibenta rin kayo ng mga ganito? Nagkaroon ng Reef Picks na nagbebenta ng mga seaglass at banig products dahil nagka-pandemic. So hindi tayo makadala ng mga guests sa dagat dahil nga yung turismo medyo hininto. Nag-isip kami ng locals, ano yung pwede natin pagkakitaan ngayon. Kaya naisip namin mag-upcycle ng mga basura kagaya ng seaglass at ibenta. Yan. Bongga yun. Tapos yung mga ganito, ito kunwari, magkano yung ganito, itong necklace na ito? That would just go for about 200 kasi yan ay common na kulay. So, ang pinaka-common natin ay yung mga ganito. Galing sa mga Oo. beer. Mga white, tsaka mga green. Ang mga rare, which is yung mga blue, may blue ba May tayo? blue? Meron ba kayo Ito Mas medyo mahal. greenish siya na. Ay, hindi. Yeah, pag may halong medyo blue, mas mahal siya. Yeah. Yung Kasi bibihira yung pinaka-rare, ganun po. Sino ang mahirap na? Yes. Ito, parang galing pa sa China to. China wear, di ba? Mga China ceramic, glass. Yung mga... ceramic siya. Meron din ako. Meron ba kayo nakuha blue? Wala yung bluish siya. Wala akong nakita. Na-clear. Pero no? meron akong green nakuha. Ay, bagay. Pero, Jella, ano mga klase pang accessories na nagagawa with sea glass? Nakakagawa kami right now, hikaw, bracelet, tsaka necklace. Pero bukod dyan, meron din siyang ginawang eco shop for eco essentials to support the coastal communities dito sa Isla Verde. O diba? Ang bongka! Ito na, gagawa na tayo ng mga tatak Isla Verde na produkto gawa sa banig. Jella, sino ba nga makakasama natin at tutulong sa atin ngayon? Today, ang magtuturo sa atin na weaver ay si Ate Josie. Ay, si Ate Josie. Ay, ate. Ate Josie, magandang umaga! Gandang umaga po. Alo, ito na yung mga gagamitin natin. Ready na. O, Ate Josie, turuan mo na kami, pero sabay-sabay muna tayo umupo. Sabi ni Jella. Mukhang mahirap siyang gawin niya. Mukhang mahirap. Parang mas mahirap umupo. Oo nga, hindi ba siya mahirap gawin? Ito po, ito. Po ang kukuha po nito, tapos tutupi po ito. Mahirap po itong gawin. Mahirap? Mahirap po itong gawin. May bilang po ba yan, ate? Meron, gusto niyo magawa. Kuha na Hawa kayo. kayo, kuha. Tutupi po ito. Itutupi. Ganyan, puti, tutupi. Tutupi. Ayan. Lagi tapos, ari po isang green, igagayo. Parang ang bilis ng pangyayari. Parang, Ayan, tama po ba to? Ate Jocelyn, di ba? Ito yung Pag isang ano na haba. po. Sa gitna po, lalagyan siya Sa ng gitna tupe. po, sa gitna. Lalagyan ng isang ganitong tupe. Opo. Sa pinakagitna po. Yan, sa gitna. Okay po. So, nagsisimula po talaga siya sa dalawa. Opo. Tapos padami ng padami. Padami ng padami siya. Tapos ito pong isa. Tapos ikaw din sa isang green, nakagayo naman siya. Ayan. Ang bilis ng daliri ni Ate Josie. ate, ang bilis. Parang, hindi ko na. Dalawa na yung suso, dalawa na yung tabi. Pag ano po? Sa ilalim po po. Din po pa. Okay. Yun, dalawa. Ah, Ito po, ito po. pailalim. Yan. Ito po, ito po. Ito mga. Dito sa unat na isang ito. Tutupi din gayon. So mga Ate Jocelyn, mga ilang oras po ang gawa ng ganito bago matapos? Ito po ay mga isang oras ang bago matapos na. Isang product na po yun? Opo, isang buong ganon. Kaya dapat lang mga kamingos, tagtilikin natin at talagang bilhin. Pinaghirapan. Oo, yung pinaghirapan, yung mga produktong Gawa. proud Pinoy. Oo, gawang Pinoy. Ano-ano po ba mga banig products ang binibenta niyo po? Ito. Yan, yung ganyan, no. Ah, yung higaan. Higaan. Yan. Yung higaan, Aling Jocelyn, ilang oras po yun? 2 araw yung ginagawa. Dalawang araw! So kapag nakakalahati na tayo, ito na yung kakalabasan. Hindi kami gumawa nito Nagdato ni Ate Jocelyn para Okay. sa amin. So ano ba yung mga hawak ninyo? Ako planter. Ito yung planter, pero ginamit natin sa pag-collector ng kanina, seaglass. Yes.
Ito Ayan. din, lagayin din to siya ng mga accessories. Ay, lagyan ng mga accessories talaga. Bakit pa lang to? Ang bongga. At ito naman ay mini bayong. Malit na bag. Cute, cute. Tapos po, ano na po nga susunod na gagawin kapag nasa ganitong Sasapay na stage? siya. Ano po yung isasapay? Ilalak na siya. Babaklasin po ulit hanggang sa maging mahiwalay. Di palaki Charet. siya. Palaki na siya. Ano, isasapay na. Ah, parang kapag ganyan, mas madali na, no? Madali Kasi na parang pagka tuloy-tuloy ano na siya. Meron na siyang Opo. ano. Oo nga. Grabe yung paggawa ni Ate Jocelyn. Parang sanay na. Oo naman. Gano'ng katagal niyo na po ginagawa yan, Ate Jocelyn? Tagal na po. Mga ilang taon? Sapul po ako pagkabata ako nagagawa na ako. Talaga po. Bilis ni ate, oh. Tapos yung ganito po, kunwari, yung ganyang bag, Ito, sasapay na po ito. Ganyan. magkano po yan nabibenta? Ito po ay nabibenta namin sa 100. Ganyan. Talaga po, alam mo, parang sa opinion ko lang parang ang baba. Ang Kasi kung baba. iisipin mo Oo, yung siya. hard work na Oo. ginugugol ng mga tao para sa isang material, isang produkto na ganyan. Nung bata pa si Ate Josie, nag-weaving sila pamalit sa bigas. Yan, pambigas po namin ito. Ito po ang aming pinagkikitaan para sa... Opo. Actually, bago nag-reef picks, iilan na lang silang marunong. Ito sa dyeing tradition. Miss Jella, ano pa ba yung ibang produkto ng Reef Picks? Eco-friendly items. So bukod sa mga banig, we have eco-friendly essentials. So we have shampoo bars, conditioner bars. Talaga, patingin! Patingin nga, Chami. Ano to? Uy, ang saya naman! Yes, so we have mga non-plastic-free items. So we have Gugo Aloe Vera shampoo bar. Tapos we have a conditioner bar. So mabango sila aside from all natural and eco-friendly. Gugo. Gugo is sa hair, di ba? Gugo. Akin na yan. So Wala ka ng hair. Meron. anti-hair fall, anti-dandruff. Siguro anti-dandruff sa akin. Gusto ko yan, in fairness. Shea Olive Conditioner. So these are your two best sellers. Parati siyang sold out. Conditioner. And- Uy, gusto ko nito. Yeah. Ako din. Ate, ano to? This Tsaka travel size, is di ba? Tooth tab. So replacement siya sa mga toothpaste in single-use plastics. Kailangan mo yan. Naman, lotion ba? Tongue cleaner. May Tari na ganito. lagayan, di ba? Ano yan? Tongue cleaner. Gusto mo try natin sa'yo? Kasi masyadong yung mga lumalabas sa dila mo, hindi mag-count. Ikiling natin. Ito, parang, Diba? Parang yung mga 1950s na, di ba? Yung mga ginagamit before. Tapos meron din silang lotion bar. Diba? Tapos okay din yung packaging nila. It smells like chocolate. At ito naman. Fresh cocoa butter. Hindi pa kami tapos sa lotion bar. This is very interesting. It's bamboo fiber floss. It's also minty, just like regular floss. Works just like regular floss. Tapos, yung bottle niya is, syempre, reusable. And Made in bamboo. yes, made from bamboo. Made in bamboo. Made in from bamboo. Ginawa, fairness ka doon. Kailangan talaga ng tongue cleaner. Bamboo. Kala ko bisa. Alam niyo yung bisa pag nausog? Gusto mo try, Chami? Ay, ang bango niya. Gusto ko yung gugo. Alam mo, bumili tayo ng ganito to support na True, rin yung yes. face, di ba? Tsaka mahilig din kasi ako sa mga natural products. True. Mahilig din ako gumawa ng mga ganito-ganito. Tsaka pag bibili kayo, huwag na kayo mag-discount, mangingi ng discount. Parang ikaw, kanina. So, meron din tayong mga eco-friendly packaging options. Thank you. So, meron tayong craft tape. So, unlike regular tape, ito ay biodegradable. Tapos, paper ribbons, also biodegradable. So, we have all the colors as well. Twine. Yan po ay soap saver. So, it's made of plants also. So, pag nag-break apart ng iyong soaps, you just chuck them in, tapos i-seal mo, tapos pwede na rin siya for mild exfoliation. Galing, di ba? Ito Two in po, one. pinicturean ko po ang reef dito sa Isla Verde. So, ikaw nagtitipid na? Yes. Ay, ang ganda naman. Tapos, ginawa po excited. namin puzzle. Yan. Ayan mga ka-main goals, I'm sure sobrang interested na rin kayo sa mga products na ipinakita ni Miss Jella. Saan ba mabibili to? Right now, sa Reef
Pics on Instagram and on Facebook. Ayan, meron sila sa Instagram and Facebook. So, isa-search nyo lang yan, Reef Pics. Kung gusto nyo ng pangregalo o kung medyo feeling artsy kayo and gusto nyo ng mga eco-friendly products, art products, dito na kayo pumunta at bumili sa Reef Pics. Alam nyo, parang kahit anong gawin natin, hindi natin ito matatapos today. Talagang sila Ate Jocelyn lang. Pero ito na yung mga finished products. Ito na yung sample finished product na mga ginagawa natin. So, ang cute mini ba yun? Nagulat na. Ang cute, grabe! Binibenta niyo po itong mga to, kahit ito. Ang cute pa. Ang cute ah. Bayong Siaga. Oo, Bayong Siaga. Bayong, sobrang cute. Ayan. Thank you po, Ate Jocelyn, and thank you rin sa'yo, Jella, for helping us Thank you out din. dito sa pag-leave. Hindi lang na-share kanina ni Jella, pero siya rin ang founder ng Batang VIP. Ano ba yan? Can you please tell us more about it? Batang VIP stands for Batang Verde Island Passage. And also, we want to make them feel like very important people. So it's a fisher folk empowerment initiative. So the locals call themselves Batang VIP. So if you're born and raised here in Isla Verde, Batang VIP ka. And proud sila na they are being empowered to rise from poverty. So our initiatives include livelihood programs. Tapos tuwing nababagyo sila, kunyari nawawarak yung mga bangka nila, we help fundraise to replace all of them. Pati yung mga bahay. Tapos we taught them how to be tour guides in the sea. So ang ating mga reef guides, so we trained 25 reef guides here for alternative livelihood. So yun ang actually matututunan natin sa trip nyo dito, how to skin dive or how to dive with one breath lang. So Naku, nakakakabaya. Stress ako bigla. Pero wait, si Ate Jocelyn at si Kuya Eddie ay mga batang VIP. Yes. Ay, Ate Jocelyn! Batang VIP pala, sila Ate Jocelyn at si Kuya Eddie. Grabe, sobrang dami namang malalaman dito sa Isla Verde, di ba? Napakayaman ng komunidad at mga tao dito. Kaya sa mga ka-main goals natin na nagbabalak bumisita dito sa Isla Verde, bukod sa bonggang-bonggang beach na may offer nila, dapat ma-discover at i-explore din natin yung komunidad at yung mga lokal na nandito sa Isla Verde. Ayan, maraming salamat, Jella. At bukas, tuturuan tayo ni Jella mag-dive. Lahat yan dito lang sa #Mangoes! Isla Verde! Isla Verde! Isla Verde! Ready na kaming magbe-besties, pero bago yan, syempre magpa-practice muna tayo. First time ko siyang gawin, and for me, ang liberating experience. Ayun, sobrang saya na makita what's under the sea. Kasi nga, dahil first time ko din, kaso medyo nalungkot din ako kasi marami rin kami nakitang basura. So, dun ko rin na-realize na parang we can do our part in protecting the marine life. Abangan yan dito sa Mangoes! Mangoes! At taas! Grabe!